So ako halatang-halata yung ginagawa nila eh. Hindi ito talagang naaayon sa batas ng Pilipinas, hindi ito para sa mga Pilipino, kundi para sa kanilang kapakanan. Itong ginagawa nilang ito ay suppression talaga ito, panggigipit sa mga Duterte. Actually maraming bagay yan eh. Panggigipit sa mga Duterte para ipakita ang kanilang kapangyarihan na kapag may kumontra sa kanila, ganito ang mangyayari. At ang pinaka-importante dito, the last but not the least, ayaw nilang magkaroon ng pagkakataon ng mga Duterte na matanggal sila sa pwesto. Kumbaga, gusto nilang kumapit sa pwesto kasi pag sa panahon, sa oras na mawala sila sa pwesto, uusigin sila ng taong bayan sa pinagagawa nila sa ating bansang Pilipinas dahil sa pagkawala ng napakalaking pondo ng Pilipinas. Yun ang pinag-uugatan siguro nito. Ayaw nilang mapatalsik sa pwesto kasi alam na nila ang mangyayari sa kanila pag sila ay napatalsik sa pwesto. Tingin mo, Boss D? Itong mga ganitong galawan, yung terorista, gagawin kang terorista, ano na talaga to? Ito, ganito na yung, si Boy Rimulya na ano nito. So, para sa akin ito na ang ano niyan, ang playbook na ni Boy Rimulya yan. Kasi ganyan na ganyan nakakalungkot lang talaga kasi ginawa ni PRD yung anti-terror law para magamit doon sa mga talagang terorista. Pero ngayon, ginagamit na nila yung anti-terror law unang-una sa mga kalaban talaga nila sa politika. Yun talaga ang ano, yun ang nakakalungkot, weaponized talaga siya eh. O hindi talaga nila naiintindihan yung ano yung napakaganda sana ng rason nito ni PRD para ipasa itong ano na to, itong batas na ito eh. Tama si Inday Sara, if-freeze yung assets mo, hindi ka pakikilusin, merong mga unlimited searches sa iyo. Talagang kasi nangyari yan, meron ngang president, sabi nga niya yung kay Teves, nagkaroon ng yun yung naging president nitong mga ganitong galawan kasi unang-una sa lahat itong meron pang magsasampa ng demanda kay Inday Sara. Si Inday Sara, unang-una sa lahat, parang presidente, meron siyang immunity sa mga kaso. Kaya dahil hindi nila pwede kasuhan si Inday Sara, ang pwede mo lang naman ikaso kanila Inday Sara is yan, mga graft and corruption and all. At saka kung pumatay sila ng nakita mo, yan. Pero kung yung mga gusto nilang mangyari na threat, something, ganyan. Wala, hindi mo pwedeng sampahan ng kaso Inday Sara. Meron siyang immunity as far as I know. Hindi ako abogado. Pero yun ang pagkakaintindi ko. Kasi si PRD noon, ang dami mga threats na binitawan noong panahon niya. Hindi nga nila na-demanda di ba? Pero etong tawan-tawa talaga ako dyan sa yung pinalalabas nila na merong mga threat doon sa pag pinagsasabi ni Inday Sara. Malinaw naman na ipinaliwanag na rin yan kahit ng mga abogado sa mga YouTube channels and sa mga nakakausap natin na talagang wala. Pero dahil nga wala, hahanap sila ng ibang pwedeng gawin para mahawakan ito si Inday Sara. Di naman takot si Inday